afternoon po, sir. Ako po si Jaylin Panugoco from Binalatungan Community College as Education Student po. Ano po yung pangalan niyo, sir? And kung ano po yung position niyo po dito sa barangay po? Mag-interview po siya ng kanyang regarding po dito sa nabuhay ng barangay Salabati po. Pwede po ba kayo ma-interview po, Kapitan? So yung question po, sir, is ilang residente po ang meron dito sa barangay Salabati po? Ang residente. Opo, kung na po yung residente dito sa barangay Salabati po? Dito, ang password, 356. Ilang porsyente po ng pamilya sa barangay Salabati ang nakikinabang sa paggawa ng bilao bilang kanilang pangunahing hanap-buhay? Ay marami po ma'am. Yung hanap buhay dito, saka farmers. Sir, hihingi po sa kami ng permisyo po na mag-interview po dito sa barangay po. Barangay po. Okay po. Sir, thank you po. Salamat po, sir. Magandang araw po, ma'am. Ako po si Jaylin Panugoco from Binalatungan Community College po as education student po. Magko-conduct po sana kami ng interview po about sa hanap buhay po ninyo dito sa Barangay Salabati po, which is yung mga bilao po. Pwede ko po bang malaman kung ano po yung pangalan po ninyo? Ako si Tisa Q. Gonzales. So, pwede po ba kayo ma-interview, ma'am? Oh, Unang tanong po, ano po ang pangunahing kabuhayan ng pamilya ninyo at paano po kayo nagsimula sa ganitong hanap buhay? gumagawa po kami ng bilao kasi ang kadamihan dito kawayan, kaya yun ang project namin. Pangalawa po, ma'am, ano ang mga pangunahing materials na ginagamit ninyo sa paggawa ng bilao? Kailangan namin ng ito, bamboo. Tapos, ano pa? Yung kawayan lang. Tapos, yung mga tali. Lahat ng yan, mga kawayan lang yan. So, bali po, pati yung pagtali po ng mga bilao, gawa din po sa Hindi kawayan yan, po. yung tali ng bilao, tali talaga, yung plastic. Hindi po. Yung pangatlo po, magkano po ang karaniwang kinikita ninyo sa isang araw o isang buwan mula sa inyong kabuhayan? Buwanan. Siguro hanap kami ng depende sa panahon kasi pag tag-ulan di kami makakuha ng marami, di kami makagawa ng ganito. Pero pag ganito, kasi pinapaaraw pa, siguro yung mga 200 o 300 na bilao. Kagaya nun. Sa tingin po ninyo, sapat po ba ang kita mula sa inyong kabuhayan para sa pang-araw-araw po na gastusin ng inyong pamilya? Bakit oo o bakit hindi po? Hindi po. Kasi may kolehiyo kami, may mga estudyante kami. Kulang po talaga. Tapos walang trabaho yung asawa ko, construction kung minsan. Ano po yung problema na madalas po ninyong naranasan sa inyong kabuhayan po? Wala naman. Okay lang naman po. Kaya lang pag tag-ulan talagang tsaka pag hindi maganda yung namin, kalusugan namin, siyempre nandun na rin yung masama pakiramdam namin, hindi kami makapagtrabaho na. Hindi po nakakapagpagawa. So yung huling katanungan po, ano po sa tingin ninyo ang makakatulong o dapat pong idagdag ng barangay, lokal na pamahalaan para sa mas mapabuti ang inyong kabuhayan at kita? Siguro kailangan ng puhunan. Kasi yun doon kami kuminsan kasi bumibili din kami ng kawayan. Kaya pag kulang kami ng kawayan, yun kung ano lang yung makita namin, Ay lang po yung magagamit. yun lang yung magagamit. Maraming salamat po, ma'am. Walang Thank you po.
si Alaysa Mili Guzman, taga Binalatungan po kami. Nandito po kami para interview po kayo. Ano pong pangalan po niyo? Lisa. Lisa. Po. Ano po ang pangunahing kabuhayan ng pamilya ninyo at paano po kayo nagsimula sa ganitong hanap buhay? Ito po, Bilao. Paano po kayo nagsimula sa ganito? Pamagitan nito ng paggagawa dito, tapos kukuha po ng mga kawayan, dito kami lang. Ano po yung mga pangunahing materials na ginagamit po ninyo sa paggawa ng bilao? Ayun po, yung isang buong kawayan, kailangan bumili ka ng isang buong kawayan bago ka makagawa nito ng bilao. Magkano po ang karaniwang kinikita po ninyo sa isang araw o isang buwan mula sa inyong kabuhayan po? Sa lang po, nung 2 linggo po, nakakaisang daan na bilao kami. Pag binabinta mo na yon, kung mahal ang bilao, makaka 1.6 ka na, 100 na piraso, 1.6 na yun. Okay po. Sa tingin po ninyo, sapat po ba yung kita mula sa inyong kabuhayan para sa pang-araw-araw po na gastusin ng inyong pamilya? Bakit o bakit hindi po? Hindi po sapat. Ano po ito kung may patinga ka na, nakukuha mo na, nakakain mo na, wala na. Kasi kunti lang nagagawa nitong bilao. Pang lang po, pang araw-araw. Araw-araw. Ano po yung mga problema na madalas po ninyong nararanasan sa inyong kabuhayan po? Pag mura po yung bilao. Pag mura po, yun talaga. Minsan po lalo pag umuulan, hindi ka makakagawa. Ano po sa tingin ninyo ang makakatulong o dapat pong idagdag ng barangay or lokal na pamahalaan para po mas mapabuti ang inyong kabuhayan at kita? Bigyan lang po ng yung parang financial pala. Ito po. Ang dagdag po na para makaangkat ng marami kawayan. Ganun. Niyo po ba kung turuan paano po gumawa ng bilao? Ito po, bago po kayo kailangan po po na dito. Tapos, pag tabuon nyo na to, Ang galing naman po. Parang may nasa ibabaw, may nasa ilalim. tapos pag na-assemble mo na ito, mag-giving na to. Bibilog na to gagawin mo. Bilog na po siya. So, Lahat po yan gawa po sa kawayan po. opo, gawa po siya gawin. Isang isang buong kawayan, gagawa mo ng mga libo na po yung isang kawayan. Oo. Pero ako, pinapagawa ko sa iba yung backbag, tapos yung pinapatali, yung nandun na sa Mga ano po, ilan pong bilao po yung nagagawa po ninyo sa isang isang araw. Sa isang araw, linggo po ako nakaka-100. Ang galing naman po. Thank you po pala sa pagtanggap po sa amin para interview po kayo. Maraming salamat po. Thank you din at napunta kayo dito sa amin. Good morning po. Ako po si Zendara Medina po yan. Taga San Carlos po at nag-aaral po sa Binalatungan Community College. Magandang araw po. Maaari po bang matanong ang pangalan? Lizelle po. Okay, magandang umaga po, Ma'am Lizelle. Meron lang po kami katanungan sa inyo, patungkol po sa inyong business. Unang katanungan po, ano po yung pangunahing kabuhayan ng pamilya ninyo at paano po kayo nagsimula sa ganitong hanap buhay? Dito po, hanap buhay lang po nila dito po yung bamboo craft. Okay po. So, paano niyo po siya sinunod?
sa kawayan. Ano po ba, namanan niyo po ba sa mga parents niyo po or kayo po mismo yung naka-discover po? Ano na lang po dito, nakapag-asawa lang ako dito. Nakapag-asawa na po kayo dito. Kumbaga, parang bago po sa inyo yung ganitong bagay. Okay po. Thank you po. Sa pangalawang katanungan po, ano yung mga pangunahing materialis na ginagamit niyo sa paggawa ng bilao po? Kawayan. Kawayan po. Mga ilang proseso po siya bago niyo magawang bilao yung isang kawayan po? Madaming proseso. Kagaya ng ano po? Una, magaganito pa po, magkakayas. Kakayas po po. Oo, tapos maglalaga. Lalaga po. Oo, tapos gagawa ng bakag. Sa tingin niyo po, sa lahat ng yun, ano yung pinaka mahaba-habang proseso po? Maglalaga. Paglalaga po talaga yung pinakamahirap. Ito po yung paglalaga sinasabi niyo po. Okay po. Okay po. Thank you po. Sa pangatlong katanungan po, magkano po ang karaniwang kinikita ninyo sa isang araw o isang buwan mula sa inyong kabuhayan? Every week siguro mga 1,700. Pag 100 piraso, 1,700. Tapos, kung 2 weeks, mga 3,000 plus. Okay po. So, parang wala pa pong stable or nasasabing presyo. Depende sa magagawa. Depende po talaga. Okay po. Sa pang-apat po, sa tingin po ninyo, sapat po ba ang kita mula sa inyong kabuhayan para sa isang pang-araw-araw po na gastusin sa inyong pamilya? Bakit oo at bakit hindi? Hindi. Bakit po? Mahal nang bilihin eh. Ano pa pong nakikita niyong rason kung bakit hindi niyo po, paano niyo ba nasabing hindi pa siya sapat? Madami ng pangangailangan. Sa pang-araw-araw po, no? Sa pangalima naman po na katanungan, ano po yung mga problemang madalas nyong nararanasan or hinaharap sa inyong kabuhayan po? Pag tag-ulan, Pag tag-ulan po, ano po yung doon? mahirap. Ipapaaraw pa po kasi yan. Papaaraw po. So kapag hindi po nakapagpaaraw, wala kayong magagawang bilao. Yung tawag dito, parang tinapa, ganun po. Po namin. Papaaraw. Sasapa. Isasapa. Oo. So ayun po yung pinaka nakikita nyong rason kung bakit mahirap or ayun yung pinaka nakikita nyong rason kung ba't madalas na hindi kayo makakapagawa kapag tag-ulan po. Okay po. Sa pang-anim po naman, ano po sa tingin nyo ang makatutulong o dapat pong idagdag ng barangay o lokal na pamahalaan para mas mapabuti ang inyong kabuhayan at kita? Yung mga business owner po na pwedeng bumili ng bilao namin na medyo mataas. Sa tingin nyo po, ano pong dapat gawin ng barangay o lokal na pamahalaan para matulungan po kayo sa business nyo? Mag-process sila ng yung mga bumibili po ng bilao. Tapos konting tulong po, no? Opo. Ayun lamang po yung aking mga katanungan. Ako nga po ulit si Zandarmi Vigabuyan at kayo po si Lizel. Okay po. Halina't tangkilikin ang bilao ng barangay Salabat